Lumabas doon sa hearing sa dokumento na tumira siya sa Valenzuela. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nagrenta, rumenta nung warehouse, at yung mga taga doon. At itong taong si Wendy, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice. So, based on my tanong-tanong ko, tsaka yung mga family business niya, itong si Wendy, nandun lahat eh. Consistent nandun si Wendy. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Bojang Jong, si Wendy traveled 170 times in the span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. So, again, based on my investigation and asking around, saka yung mga dokumento, personal analysis ko, baka ito yung biological mother. She's Chinese citizen. Based on the Bureau of Immigration records. Galing sa Bureau of Immigration yung yung flight records. Siya sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito? 52, 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. Opo. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. How old were you nung tumira ka doon? More or less. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. But do you know this family, yung Baile family? Hindi ko po maalala po. Opo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Hindi ko na po maalala. Ano yung assessment niyo, sir, dun sa mga inconsistencies and outright obvious lies na ginamit ngayon? Una, no, yung mga nakuha ko doon, malaking posibilidad na si Mayor Bo hindi siya Pilipino. Dahil yung kanyang birth certificate ay galing sa tatay niya na nagsinungaling at yung mga impormasyon doon hindi rin consistent. At dahil napakaluwag yung proseso sa late registration, magsabi ka lang kung ano yung nasa isip mo, mag-declare ka lang kung ano yung tingin mong makaka-benepisyo sa'yo, yun na ilalagay sa late registration mo. Pero makikita natin na itong birth certificate, marami kang pwedeng puntahan eh. Isa na dito maging kandidato. So, kung merong mga taong may balak na pumasok sa politika o may balak na patakbuhin sa politika, pwede silang pumasok via late registration. So ito yung isang nakikita kong problema, kaya naka-issue ng birth certificate na puro hindi mahanap kung saan yung tao, hindi Filipino yung mga, o hindi Filipino yung mga naka-declare doon, hindi yung marriage, yung pagkakasal nila, walang dokumento na magpapatunay na kasal si Angelito Go at si Amelia Go. At si Amelia Go walang birth certificate. So ibig sabihin, wala siya, hindi siya pinanganak sa Pilipinas, walang ganun na tao sa ating bansa. So yan ang isang nakikita kong naging usapan sa hearing. Isa pa yung tingin ko mas malaki ang sindikatong nag-ooperate dito. At nakikita ko na hindi lang human trafficking, pati money laundering, pumapasok na itong mga pogo.
At hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para pasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng Pogo. At hindi rin maalis ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Maganda yung kwento niya, maganda yung kanyang mga excuses, pero kung titignan mo yung dokumento, nasa sentro siya ng mga transaksyon na ito kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam yung nangyayari. Sir, yung mga sagot niya dun sa interview ni Karen Davila, saka yung mga sagot niya kanina sa hearing, natulungan ba yung pagdepensa niya sa kanyang identity? O lalong mas maraming tanong? Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang, may pinost kasi siya sa kanyang Facebook, yung kanyang parang talambuhay. Kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para idepensa o i-justify yung kanyang mga pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi ng PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA walang marriage contract itong dalawa. Lahat ito salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung tatlong kanyang mga kapatid. So ibig sabihin, itong si Angelito Go ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng kumpanya, pwede ka tumakbo sa politika. Dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako. At lahat ito pwede na natin gawin. So pwede make lang or effective existence or tinatago yung mother dahil possible Chinese talaga siya or by Chinese siya yung Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yun. Dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline eh. Yung bloodline. So, kaya nag-invento yung kanyang ama ng isang Amelia Lial na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Pilipino rin. Pero kung halong tikin mo, sabi na ng PSA, walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sir, sabi ni Mayor Go, parang inconsistent yung allegation na siya is spy as to be part of the move kasi ayaw ng China sa Hindi ko para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagne-negosyo o may ibang ginagawa. Kung dudugtong-dugtong natin yung istorya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad din na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, ang dalas eh. No? At, pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Go dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling pera eh. Sir, bakit hindi siya